Mabigat ba yung mga kahoy? Bigat, mga malaki kasi. Oo. So anong plano mo ngayon? Anong gagawin mo dyan sa mga kahoy na yan? Dito, gagawin natin itong poste. Magalagay tayo dyan ng parang ano lang nila, cage din lang nila kung saan dyan lang sila, yung mga ating mga itik. Kasi dito lang banda may tubig. Yung may tubig lang na part yung kukunin natin, yung lalagyan natin ng net. Kasi napakagastos kung lahat ng lupa na yun lalagyan natin ng net. Napakaraming net ang kailangan. So 200 pa lang naman. So medyo maghukay ka ng konti para may languyan sila. Malalim naman dito ang tubig. Kung tatapakan naman nila yan, lalalim naman. Ayan o yung kanal, dapat linisan. Ang kanal? Oo, yan, yung linisan yan. Yung kanal? Oo. Ito ano yun? Ito kasama? Dito Ha? lang. Dito lang banda? Oo. Oo, sige, tingnan natin. Puntahin na natin dyan yung tubig. So magkano na yung nagastos mo sa net? Ngayon, Ilang metro lahat yun? umabot yun ng 8,000 plus. Net pa lang yan. Kasi napakalaki naman kasi ng ating lugar. At tapos, pang ano naman ito. Kumbaga para hindi na tayo gumawa ng paulit-ulit. Oo. Eh kung buong area na yan, hanggang dun sa dulo, ay nako, Napakarami. napakarami. So sa 200 lang muna. Oo, so kasi na marami pagkakasya. Tingnan mo yan lang yung, dyan yung tubig ko. Oo, yun o, yung tubig, no? Oh, yan yung kunin natin hanggang doon yung tubig. Oo, sige. Gano'n ba kalaki na ang iyong mga alagang itik? 60 days na sila ngayon or more? 60 days na. Oh, 2 buwan na sila. Ano na kaya ang laki ng mga itik ni Ron? So, Turning 2 months pa lang pala sila na to. tingnan natin. Turning 2 months. Yan na, yung simpleng pulungan ni Ron. So, ang bilis ng panahon, Ron. Nung pumunta ako dito, ang liit pa nila. Tingnan ko ngayon. Wow! Woo! Laki na! Wala! Oh, ayan na po sila mga kagandang buhay. Mula seho po hanggang 60 days. Ganito na po sila kalaki. Parang ano na sila, Parang baby na. Parang baby na nga. Oh. Kaya mga kagandang buhay, takot sila sa akin kasi nga, sino kaya to? Kung sino kaya nagbibisita sa akin, sa amin. Hindi sila. So, meron po ako listahan dito, mga kagandang buhay, since na ito po mga itik natin ay 200 heads at ito po yung unang pinag-aaralan ni Ron. Ang feeds po namin ay Pelmeco po, mga kagandang buhay. So, medyo mahal po dito sa amin ang feeds. 1,880 po ang isang 50 kilos. Siguro po mga kagandang buhay, may idea din kayo kung anong mga feeds yung mura. Pwede rin po bang turuan nyo kami kung ano pang mga feeds na medyo nakakamura tayo, ano po mga brand, magkano po sa inyong lugar, kung may Pelmeco din kayo dyan. 1,880 po dito sa amin sa Aklan. So ang ano na namin ito, na ubos namin for 60 days. Salamat sa akin. Ilak-ilak lang. Pero na dito makita ng malaki-malaki. Magaling po pala ako, no? Na magdakit. Wow! 60 day old. Ito po yung 60-day-old na itik. Talagang sila lalaki ito ron. Siya pinakamalaki. Babae pala to. Ang naubos na po namin mga kagandang buhay sa loob po ng 60 days ay 12 na sako ng feeds. So ang 12 po na
sako, kung i-times po natin sa 1,880, gumastos na po tayo ng 22,560. So, mahigit akong 20,000. Tapos, kung i-divide po natin sa 200 heads, ang bawat isa po, ang ratio ay 112.8. So, from 60 days, from Seho to 60 days, gumasto po tayo sa kanila bawat isa ng 112,000.8. Ayan. Plus, ang bili natin sa Seho, dahil medyo mahal po dito sa Aklan, is 70 pesos. Ayan. Kunting ano mo lang, kunting galaw mo lang, yung takot na sila agad. Oh no! So, ayan. So, 112.8 plus 70 pesos po ang bili natin sa kanila. Ang ratio na po for 2 months, ang halaga na po ng isa na yan is 183 pesos. Dagdag po natin yung mga vitamins, mga magkano ron? Konti lang naman vitamins. Konti lang, no? Sabihin na natin nasa 200 pesos each na. Yung bawat isa. Kaya na, no? Sabihin na natin. Oh, yan, 200 pesos. Ilang buwan pa ang pag-alaga natin sa kanila bago sila mangitlog? Mga another 60 days? Oh, mga 2 months pa to. Oh, mga 2 months Pero pa. ano na to, ipapakainin na ng alternative na mga feeds kasi malaki na sila eh. Okay. So, nabuhay ba yung ating mga Madre de Agua doon sa farm? Hindi. Ay, hindi yun nabuhay. Mali kasi yung pagtanim eh. Oh no! Magtanim tayo ulit. So, tanim tayo ulit. Tapos maghanap po kami ng isa pang lot. Kung may magparent po sa atin, taniman namin ng napier, taniman natin ng mga Madre de Agua, lahat po ng mga alternatives na pagkain. Tapos bibili tayo ng suso. Pwede din ano, so mag-announce tayo dun sa baryo. Ang suso ba, madali lang mamatay, hindi pwede stocks. Pagkakalam ko, yung ibang mga nagbibenta ng suso sa mga Luzon na part, ina-stock na nila yung suso, pero hindi naman ganun katagal na pag-stock. Okay, yun siguro mag-implement tayo, bibili tayo, mag-ano tayo, magkaratula, bibili tayo. Magkano kaya per kilo ang bili natin ng mga suso, golden kohol? Wala rin akong ideya eh. Per balde. Per kilo siguro. Per balde lang siguro? Depende sa kung ano yung ano. Maraming mga bata niyan ang Basta makatipid. Sa palayan. So, ayan po mga kagandang buhay. Ang aming calculation po ngayon ni Ron. From Siho po, diniliver dito sa amin, 70 pesos. Pero sa Luzon siguro, mas mura, no? Hindi lang 70 pesos. Mas mura doon sa Luzon. Parang, baka mga 50 pesos lang. oh, nakikita ko sa mga page, mga ganyan lang, 50 pesos lang. Kasi dito po sa amin yung Itik Pinas, wala pong masyadong breeder dito. Wala. Kaya 70 pesos talaga isa. So, kung pinag-aaralan ngayon ni Ron, baka sa bandang huli pa mga kaganang buhay, kami na yung maging supplier ng Siho. So sa 200 pieces po, heads na pinag-aralan ni Ron, ito na sila sa 60 days. So ang puhunan na ng bawat isa ay 183 pesos, pero dagdagan na po natin 200 na sila dahil marami pa pong vitamins ang atin pong naging expenses. So ayan mga kaganang buhay, tingnan pa po natin ang kaganapan nito, ang ating pong pag-update sa inyo mga kagandang buhay. So, ngayon, ang tinutukan ni Ron, bumili po siya ng net. Mga magkano ngayon, sabi mo kanina? Mga 8,000 pesos din. 8,000 pesos. Tapos bumili kami ng kahoy na panghaligi po. Oh, pang ano yun, pang haligi. Poste. Poste po yun sa Tagalog. So, ayun. Tapos, lista natin lahat yung mga expenses natin kasi ito pong bahay na to, na ganito lang kasimple ito, pero matagal rin po ito masira, mga kaganang buhay. Ito po yon, mga 30,000 po ang ginastos dito lahat. 30,000 pesos. Yan. So kasama na ito. Kasama na yan. Kasama na 30,000 pesos. Kasi medyo nakamura po kami sa mga kawayan. At saka ang ganda ng kawayan, mga kaganang buhay, matatanda. Kasama din dun sa ginawang kubo dun sa isang farm namin. Ang galing. So, kaso lang, napakalayong bundok po yung pinagkunan. Buti na lang po, dito po yung mga farmers natin, tuwang-tuwa po sila pagka nabibili po yung kanilang mga kawayan. Halos libre lang yung kawayan. Ano lang yung binabayaran natin? Yung tao lang. Manpower lang.
yung labor. Labor. Ganyan. Para lang po magkaroon sila ng trabaho, mga kagandang buhay. So dito, pagka napalago ito ni Ron, marami rin po kaming makukuhang mga tauhan, tulong po sa ating mga kapitbahay dito. At the same time po, maka-implement kami ni Ron ng farming at marami po tayong ma-inspire, marami po tayong mahikayat na mag-farming din po, lalo na po sa Itik. Dahil dito po sa Visayas, napakaganda po ang market dito. Dahil napakabili po ng balot dito, mga kagandang buhay. Benta namin yung eggs, bahala na po silang gumawa ng balot, or else gagawin namin itlog alat. At the same time po, mag-breed po kami para po sa malawakan ding mag-provide para sa mga farmers. Siyempre, i-subscribe nyo po ang Ron's Farm Official. Ayan, sige, si Ron po ang ating para inanyayahan po kayo. Si Ron po ang ating paanyaya sa inyo. Hello mga kagandang buhay. Ito na po pala yung mga itik na for study namin na 200 heads. So yung mga expenses ay nasabi na ni Mama. Pero yung mga updates po nito, itong pag-aalaga po namin, yung venture namin sa Itikan, is masusundan nyo po, masusubaybayan nyo po sa aking channel na Ron's Farm Official. So please subscribe po mga kagandang buhay para naman po makita ninyo, masubaybayan ninyo ang pag-aalaga namin ng itik at pugo at iba pang mga livestock animals sa hinaharap natin. So this time mga kagandang buhay, magpipids naman tayo, magbigay tayo ng feeds sa mga ating mga alagang pugo. So tara, sundan nyo po ako. Ito na po yung mga bago naming sisiw. Bali 4,000 heads po ito, plus ito po yung mga dati, yung mga 1,000 heads po. Ngayon, bibigyan po natin sila ng feeds. Wala po silang feeds. Ito ang aking gwapong tagabantay. So hindi pa nalinis ito? Mga kahapon pa? Hindi man lang mga 2 days over. Mga 2 days. So ilan na lahat ito? May kitang 5,000? Ang init dito, no? Bakit wala ng electric fan? Gapit po. Gapit po. Oo, Oh, may ito yung itlog itlog. na. Ano yan? Yung dati pa yan o yung bago na? Meron ng itlog ang mga bagong pugo. Yan. So RTL na, di ba? Ang binili mo? Magkano ba yung bili mo ngayon ng RTL? Medyo mahal na yung RTL ngayon. 42 na. Dati nung nag-upisa tayo, magkano pa lang? Isa ko 30 plus lang. Sa pagmahal din kasi ng gas at sa sobrang pagmahal ng feeds, Oo. mapipilitan din yung mga supplier natin ng RTL na magmahal din. Oo. Ayun o, dami na. Alaki na ng itlog nila. Napakaganda ng itlog nila. Mabibenta na po ito. Commercial Mabibenta ano na to? Fit for commercial na po. Commercial sizes na. Commercial sizes na. So, ang kagandahan ng pugo, habang inaalagaan mo siya, bawi na araw-araw yung feeds. Tutubo ka na lang. Pero yung ano rin, ngayong hindi pa sila umitlog, napakarami rin expenses. Oo. Parang ano rin, kung bago ka pa lang sa pagpupugo, parang panghinaan ka ng loob. Kasi araw-araw ka rin nagtipid sa kanila. Tapos hindi pa nila binabalik yung ginagasto mo sa feeds. Pero taga lang. Kasi pag umitlog naman sila, ganda ang pag-alaga sa kanila. Bibigyan ka nila ng pag-alaga nito. Ito may mga garbo nila, no? Tapos ito na. Pwede na ito pang binta. Ito sa Garapang kung ba ito sa ano? Sa store? May nadala na pala sa store kahapon. Good size na. Wow, may pagtingin na. Good size na. Oh, compared to ano, compared sa mga dati. Pero napakalaki talaga ng mga dati. Kasi ano na talaga sila eh. Mature. Pero di na nagkakalayo. Pero tingnan mo yung ano itsura, pagbago, sobrang kintab. Oo, kasi kakapal pa talaga. Yung kanilang reproductive system, kumbaga di pa ano, hindi pa balda ba? Hindi pa sa amin. Ayan.
So lahat po ito ay i-explain ni Ron sa kanya mula sa kanyang first video tungkol po sa mga quail Itlog yung muli ako lahat. para maturuan po kayo step by step. Nalipat ang sa balay. So ayan. So expand pa ito ni Ron pero not now pa siguro mga kagandang buhay at pupunta pa siya sa Maynila. Yung vlogs niya hindi pa daw niya matutukan dahil anong gagawin mo sa Maynila, Ron? Taking pa po ako doon sa Manila ngayong 20, January 20. Tapos po noon makapokus na po tayo sa Vlogging. Yan. So subaybayan nyo po ang mga ventures ni Ron mula po sa seho, ng itik, hanggang po sa paglago at paglago, hanggang po sa makapagbenta na rin siya ng mga sisiw, hanggang sa mga proseso po at na masubaybayan nyo po ang kanyang pagyaman dito sa kanyang ventures. Yaman. Sana all. Dapat ganun ang mindset. Oo. Di ba bro? Ang mindset, hindi kailangang mag-isip ka ng palugi ng palugi. Payaman ng payaman kapag ikaw po ay nagsipag dito sa farming. So, subaybayan nyo po ang humble beginnings ng ating young agriculturist, Ron Farms Official. Ayan, so subscribe na po mga kagandang buhay. May trailer na po siya dyan. English speaking pa po yung trailer niya dyan dahil kailangan eh. Magaling naman po talaga sila sa English mga kagandang buhay. Lahat po ng mga anak ko English speaking po sa bahay. Kaya more practice pa si Ron sa kanyang vlogging dahil hindi po siya bihasa, nahihiya pa po siya. Kailangan pa po natin siyang turuan kung paano niya po i-deliver yung mga information na gustong-gusto po ng ating mga viewers. Ayan. So kung sanay na po siya, mga kagandang boy, I'm sure po marami po siyang ma-share sa inyo journey tungkol po dito sa kanyang humble beginning sa pag-farming. Who knows po, mga kagandang buhay, mga naabot po ng mga malalaki at na successful na mga agri-farmer ay maabot ni Ron. Lalo po masasangkapan po siya ng karunungan mula po sa pag-aaral ng pagiging Ron? Animal science? Animal science. Animal science po. Sangay ng agriculture. So ayan napaka-energetic pa. May itlog na sila yung mga Ah? chicken batch. Chicken batch, meron na. Patingin ang itlog nila. Mangilan-ngilan na lang? May tig-isa, may tig-dalawa na. Ayan. So kailan yung dumating yung second batch mo na yan? After 10 days, dumating itong first batch na 2,000. After 10 days, dumating din itong second batch na 2,000. So konti lang yung age gap nila. Konti lang. So ilang bisis ka pare nagbibigay ng patuka. Nauubos ba nila yan? Yung punong-puno na yan? Ubos? Oo. 2 beses ang araw. 2 bisis. Ubos talaga yan? Ubos yan. Uy, grabe talaga, no? Paghapon, bigay naman. So may oras ba? Ganitong oras? Anong oras ngayon, Ron? Alas 9? Early in the morning and late in the afternoon. Okay. Early pa ba to? 9 o'clock in the morning? Oh, no! Oh, early pa ba? So, natira pa naman silang pizza. Oo, di pa naman nila naubos, no? Kailangan pong lagyan ng ganyan, para wag pong tapon. Kasi, ang kakatuwa po, mga kagadabuhay, yung mag-harvest po tayo ng mga itlog, Yan. So, pagka nang itlog po lahat, marami na tayong maibenta. Doon sa kabila mga kagandang buhay, dito po yung patuka ng sa kabila naman yung tubig. Kabilaan po tubig at saka patuka sa harap. Bakit may namatay, Ron? Hindi mo talaga hindi yan patay. May sakit. May sakit? So kailangan tanggalin na pag may sakit? Baka mahawa pa yung iba? Hindi naman contagious na sakit. May stroke po ito. Na stroke po siya sa init. Buti nakikita agad So hindi na yung mabubuhay? Tingnan natin baka makarecover po ito. Bata ba yan? Bata? Ayan. Medyo lumilipad pa. Tingnan natin.
So ito po yung stocks ni Ron ng mga feeds, mga kagandang buhay. Hindi po talaga pwedeng mapasmo sila o madelay po yung pagkain. Yan, sinecheck po ni Ron kung maitlog na yung mga bago. Madali lang ba yung pagtanggal ng mga itin na yan? Ano ba yung style mo dyan? Dito. Pakita. Halika dito. Pakita mo. Doon yan sa... Doon sa kabila. Para, siyempre, yung iba nagwa-wonder yung iti, paano ba lilinisan? Tingnan natin po, pakita ng ating bantay dito. Kung paano lilinisan yung iti. Kung ano ba yung pag-design ni Ron, itong iti na to. Dito mag-upisa tayo. So, ito, hindi masyadong mabaho, no? Araw-araw ito. Ayan. Ayan lang po mga kagandang buhay yung pagkuha ng iti. Tingnan nyo. Yan lang po kabilis. May pang scrape lang po pala. Tapos binabanlawan yung yung kanyang plywood, hindi na. Hindi na. So tapos meron po tayong septic tank dito. Yan. 2 chamber po yan, ito at saka yun po doon. Malaki po yung ating septic tank, ayan. Ganun lang po dapat mga kagandang buhay para po yung ating ubuan ay walang amoy. Mabilis lang pala, no? Mabilis lang mga kagandang buhay yung pagtanggal ng iti. Pagkain mo muna yung unahin. Pahuli na yung iti. Pakainin muna daw, huli na yung iti. Ayan po yung paglinis. Importante po yung chamber ninyo, may outlet po na pag napuno, papalabasin. Yan. 2 po yan, napakalaki po ng chamber para po wala nang amoy siya pag binitawan. Diretso siya sa palayan mga kagandang buhay. Tumaba po ang palayan ni Kabro. Ayan, yung palayan niya dun sa baba. Tsaka marami pong nakuhang produktong palay, black rice po. Sabi niya, ibibigyan na daw ako ng black rice dahil mataas po yung ating sugar. Ayan po mga kagandang buhay. Kailangan po pag nagpagawa po kayo ng puguan mga kagandang buhay, siguraduhin po ninyo yung disposal ng waste. Dahil dito po kami nagka-problema dati mga kagandang buhay. So dapat nakalayo po sa mga bahay.